Binuking ni Abante columnist Ramon Tulfo na kaya malakas si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Regina Garma kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte ay dahil naging magkasintahan ang dalawa. Ayon sa column ni Tulfo sa Abante nitong Martes, September 17, nakausap niya minsan si dating Pangulong Duterte sa restaurant na kasama si Garma. Isang araw, nang binisita ko si Digong sa Davao City, pinakilala sa akin si Garma sa isang restaurant. Naka-uniforme pa si Garma noon. Maraming girlfriend si Duterte na pinakilala sa akin bilang malapit niyang kaibigan. Nang pumunta si Garma sa restroom ng restaurant, sinabi ko kay Digong na nahalata ko na syota niya si Garma. Lahat ni Tulfo sa kanyang column. Sabi niya, umamin ang dating Pangulo sa relasyon niya kay Garma at bukod sa pagiging Bisaya, nagbigay pa ito ng ibang rason kung bakit niya ito nagustuhan. Napilitan si Tulfo na ibulgar ang dahilan kung bakit malakas si Garma kay Duterte matapos tumanggi si Police Colonel Gerardo Padilla na isiwalat ito sa Quad Committee ng Kamara de Representantes. Si Garma ay ginisa ng Kamara kaugnay sa koneksyon nito sa pagkamatay ng 3 drug convicts na sina Chu Quinto, Lang Yan at Wong Mepin sa Davao Prison and Penal Farm sa Panabo, Davao del Norte kung saan naging OIC si Padilla. Sino nga ba si Regina Garma? Ayon sa isang column ni Ramon Tulfo sa Abante, tiyak ko na totoo ang sinasabi ni Police Colonel Gerardo Padilla sa Kamara de Representantes patungkol kay Regina Garma na General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa panahon ng Duterte administration. Sinabi ni Padilla, dating officer in charge ng Davao Prison and Penal Farm sa Panabo, Davao del Norte na si Garma ang nag-utos ng pagpatay ng 3 Chinese drug trafficking convicts sa prison and penal farm. Ang 3 drug convicts ay sina Chu Quinto, Lang Yan at Wong Mepin. Sinaksak ng kapwa nila inmate sa maximum security compound at pinalabas na ito'y onsehan sa drug deal. Matindi raw ang pressure sa kanya ni Garma ayon kay Padilla na hindi siya makapalag. Sa panahong iyon, August 16, 2016, ang bagong halal na presidente ay si Rodrigo Digong Duterte. Si Garma, na malakas at malapit kay Duterte ay binalaan di umano si Padilla nang dapat ay sumunod sa kanya, whether you like it or not, or you will be sorry dahil mananagot ka sa amin. Si Garma noon ay hepe ng Central Visayas Regional Command ng Criminal Investigation and Detection Group. Nakilala ng madla si Garma bilang General Manager ng PCSO. Bago naging CIDG Chief ng Cebu, si Garma ay commander ng isa sa mga presinto ng Davao City. Ayaw sabihin ni Padilla sa mga mambabatas kung gaano kalapit si Garma kay Duterte at humingi ito ng executive session upang doon niya ilalahad ang lahat. Naitanong kasi si Padilla kung bakit sinunod niya ang utos ni Garma noon samantalang pareho lang naman silang colonel at magkaranggo. Pwes, kung ayaw sabihin ni Padilla ang relasyon ni Garma at Digong, ay ako na magsasabi ayon kay Ramon Tulfo. Silang dalawa ay magsyota. Sabi ko kay Digong, "Bay, alam kong girlfriend mo na yan, pero pangit man siya." Natawa na lamang si Digong. Aniya, masarap kasing makipaniig sa mga naka-uniforming babae. Sa salitang Bisaya niya sinabi sa akin ito.